Matapos nga po mga idol na tuluyang malaglag ang Boston Celtics sa playoffs ng Western Conference sa kanilang pagkatalo sa Game 6, tinanggap nga agad ito ng kanilang mga coaches, players, lalo na si Jaylen Brown na inamin na kailangan nga po nilang mag-move on at mag-focus na lang sa gagawing plano sa off-season. Pero syempre, hindi rin naman naiwasan at napigilan ng ilang mga fans na magalit at maging emosyonal, kagaya ng ginawa ng dating NBA player na si Paul Pierce na nagsabi sa kanyang ginawang live stream na maswerte lamang nga daw ang Knicks dahil tinalo nila ang Boston Celtics nang walang Jason Tatum. Sinabi rin naman nito na wala nga pong magiging panama ang Knicks pagdating sa finals ng East dahil sigurado nga daw natatambakan sila dito ng Indiana Pacers na pinangunahan ni Tyrese Haliburton. Tama nga ang inyong narinig, hindi nga nito napigilan ang kanyang sarili na umiyak at lumipat sa team ng Indiana Pacers para lamang matalo at makabawi siya sa New York Knicks sa isang 7-game series. Samantala, dahil nga sa napakalamiang performance ni Austin Reeves sa playoffs, sa Lakers nagsimula nga pong kumalat sa social media ang mga trade patungkol sa kanya. Ayaw na rin naman nila siyang bigyan ng malaking kontrata since parati nga itong nag-i-struggle. In fact, balak na naman nga po nila itong bigyan ng extension ng mahigit sa 4-year, $89.2 million malayong-malayo sa nararapat nilang ibigay sa kanya na $42.5 million kada taon. Dahil sa pangyayaring ito, malaki ang tsansang i-trade na lamang si Austin Reeves. Pero base sa nga sa ikinumpirma ng isang insider, ininsist pa rin naman ng Lakers na ayaw nilang i-trade si Austin Reeves ngayong all-season unless makakuha sila ng isang top-tier na big man sa trade market na mapapakinabangan nila sa future ng prangkisa. At kabilang sa listahan ng mga sentro na target nila ay sina Nicholas Claxton, Daniel Gafford, Mitchell Robinson, Walker Kessler o di kaya'y si DeAndre Ayton. Sa kabilang banda, para nga sa inyong kaalaman, sa Lunes na gaganapin ang huling laro ng second round series sa magiging do or die Game 7 ng Denver Nuggets at OKC Thunder. Dahil nga gaganapin ito sa Oklahoma City, expected llamado ang Thunder dito dahil magagamit nila ito bilang advantage para makuha agad ang momentum. Maliban dyan, mas healthy rin naman ang lineup ng Thunder kumpara sa Denver Nuggets na merong mga key player na may injury sa katawan. Una dyan ay si Michael Porter Jr. na may iniindang injury sa balikat. Dapat nga daw sumailalim ito sa isang operasyon, sadyang pinipilit lamang nitong maglaro. Habang ang pangalawa naman si Aaron Gordon na nagtamo ng hamstring strain na siyang rason bakit nakalista ito bilang doubtful sa Game 7 laban sa Thunder. Kaya inaasahan magiging sobrang hirap ng larong ito para sa Denver Nuggets dahil sa dami ng problema na hinaharap sa lineup. Kailangan nga po ng kanilang mga natitirang player na mag-step up dahil kung hindi, lalamunin nga sila ng Oklahoma City Thunder sa Game 7.